na natin. Okay, pares nag-relay ha. Ito bumaba, itong channel 2 bumaba, itong channel 1 naka-protect pa rin. Although wala nang supply ha, wala nang supply to, wala na, naka-protect pa rin. For today's 40 days video. Okay, eto Trident C18 na naman ulit tayo. Baka sabihin nyo paulit-ulit yung video natin ha. Wala, paulit-ulit talaga eh, kasi ito lang din naman yung mga dinadalang brand sa atin eh. Trident, iMix, ano pa ba iba? Live, wala eh, ganun lang talaga eh. Ayan, shoutout muna sa may-ari nito na taga North Caloocan. Maraming salamat sir sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. Okay, ang issue nito, kaya din nila rito sa atin, nakaprotect daw yung isang channel, and then binaklas na niya nung binuksan ko yung takip or tinanggal ko yung takip. Ito, ang kwento niya kasi nagpo-protect yata siya, tapos nung nilinisan niya, nung binalik niya, parang may umusok daw. Parang may umusok daw hanggang sa natuluyan, kaya tinanggal na niya or inihang na niya. Tapos isang channel na lang yung ginamit niya, or yung ginagamit niya. Ngayon, ito yung mission natin sa 40 days video natin. Okay, Trident na C18. Ayan, tagging portion na lang tayo kasi kabisado na ng iba tong laman loob niya dahil sa lagi tayong gumagawa nito. Ayan, meron siyang dosing capacitor, Tongda kuno 22,000 na 63 volts. Okay, tapos output niya is C5200 and then A1943. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 by pairs, pero 9 lang yung output niyan dahil yung isa is sa drive. Okay, tapos ito, yan, same lang din naman yan, C5200 and then A1943 na 9 pairs yung OPT, 10 pairs kasama yung drive niya. Okay, tapos ito meron siyang dalawang MOSFET. Okay pa to, mas okay pa tong C18, dalawa pa yung kanya, dalawa pa yung MOSFET niya. Yung C30 na ito, isa lang yung MOSFET. Okay, ito na siya, nakahang na o tinanggal na ni bossing. Yung ito, working daw. Ngayon, try natin, siyempre. Salpak natin yan. Ayan, balik natin. Tapos kapag ganyan na may mga kwento na si bossing na mga may umusok na, make sure na gagamit kayo ng bombilya. Okay, gamit kayo ng bulb o series bulb. Dito 3 butas. Wala, hindi pwede yan dyan. Dito natin siya ilagay. Okay, dito natin lagay. Pasensya na sa background natin. Dito natin lagay kasi dito 3 butas to dito eh. Okay, naka-on na yan. Ngayon, baka hindi nakasalpak kayo. Nakasalpak. Okay, ano natin? Ano mangyari? Uusok kaya? Uusok kaya? Okay. Nakasignal na siya oh. Nakasignal na. Signal clip and then signal protect. May ilaw, dalawa naiwan. Okay na, normal lang ito. Dito, meron pa rin. Ngayon, okay, tanggalin natin to. Pasadaan na natin agad. Tanggalin natin itong channel 1. Tapos troubleshoot natin. Hanapin natin kung ano yung sabi ni bossing na parang may umusok daw. And then, basta hanapin natin yung problema niya. Bali, bago ko baklasin itong dalawang board, kasi kuha na natin ng ideya ito eh. Tinanggal ko na yung supply niya, yung dalawang supply. Tingnan natin kung anong mangyari, kung nasa relay section ba or nasa amplifier stage niya mismo. Okay, na natin. Okay, pares nag-relay ha. Ito bumaba, itong channel 2 bumaba, itong channel 1 naka-protect pa rin. Although wala nang supply ha, wala nang supply to, wala na, naka-protect pa rin. Ibig sabihin nasa relay section may problema din. Ngayon, tanggalin ko tong, yan, tanggal ko yung input. Dapat titino yan. Okay, nag-normal yung sa input nya. Balik natin, balik ko to. Nawala ah. Diba? Bakit ganon? Ngayon, balik natin. Try ko muna ibalik to, tapos sukatan ko muna ng bias, okay?
Okay, balik ko yung supply dito dito hindi muna. Ngayon, ganun pa rin siya clip, protect pa rin. Tapos yung biasing niya balistad dito, makita yung tester natin. Normal yung bias. May bias siya Nakita nyo, di ba? Nasa 0.3 yung biasing niya Ibig sabihin, working yung bias niya. Ngayon, baka nasira yung 5532. Try kong palitan yung 5532 na yan. Tingnan natin kung ano magiging kalabasan niya. 5532 yung sa may OP amp niya. Try ko muna palitan. Ito na, binaklas ko na yung 5532. Alam niyo naman, di ako nagbabaklas ng board Hanggat kayong sungkitin ko yan. Hanggat kayong pingasin ko na lang yung pyesa. Ayun pingas ba? Inangat ko yung kabila tapos piningas ko yung kabila 5532 to OP amp. Ayan, 5532. Ngayon, try natin, palitan ko ito tapos tingnan natin kung ano magiging klabasan sa tawas nito. Although, ipipix pa rin naman natin to para mas tumibay siya. Ayan, tinanggal ko yan. Tapos, palitan ko na muna. Tingnan natin kung ano mangyari. Pinalitan ko na ng IC ito, 5532. Bagong-bago yan wala pang bayad man siya Ito yung pinutol natin. Ayan, original na 5532 yan, GRC. Okay, binalik ko na yung channel 1. Kaso meron ako napansin ganun pa rin. Nawala yung ilaw dito sa signal. Mapapansin nyo, nagnormal, di ba? Nagnormal yung signal. Gawa na tayo ng diskarte natin dito. Sa mga nagbabasa sa atin na hindi natin magagawa yung isang unit kapag hindi natin binaklas yung isa. Okay, aminado tayo doon. Kayo, kung sa tingin nyo magaling kayo na hindi nyo na kailangan ng reference, ay sige, mas magaling kayo sa akin, di ba? Ito, diskarte ko to Kung diskarte nyo yung ganun, okay, saludo ako sa inyo, di ba? Sa akin ito, diskarte ko lang ito And then sinishare ko rin yung diskarte ko sa iba na kung ano yung pamamaraan ko sa pagto-troubleshoot, di ba? Ngayon, meron ako nakitang sira. Ito, kung talaga to, confirm na sira talaga ito kasi kanina nagsisignal, di ba? Pinalitan natin nawala. Ngayon, kapag isuyurin mo to dito sa may min amp niya, wala kang makitang sira diyan. Wala kang makitang sira. Kasi nga normal yung biasing niya May biasing siya, normal. Ngayon, ito yung malakuto na to, hindi ko alam kung ano ang value niyan. Try natin zoom in kung kaya. 2R2, 2.2 ohms. Ayan, dalawa 2.2 ohms. Dito yan sa may supply. Yung, ayan, to. Yan, sa ground yan Yan, supply na yan sa Zener diode. Okay, sa Zener diode yan papunta. Value niyan is 2.2 ohms. Yan, 2R2, 0, 2.2 ohms. Okay? Dalawa, itong isa, buo yan, buo. Itong isa is na-open. Ngayon, balik natin sa normal viewing. Pakita ko sa inyo na na-open siya. Okay, dito. Kasi kung hindi mo yan babasahin ng maigi, hindi mo babasahin yung value niyan, tulad yan sobrang liit niyan, tapos magsukat-sukat ka lang, akala mo buo yan. Tulad dito, tingnan nyo. May reading, di ba? May reading. Tapos ito, may reading din. May reading din, di ba? Paano kung hindi mo alam yung value niya na 2.2 yan? 2.2, tapos dapat pag 2.2 short dapat yung labas niyan dapat short yan. Ngayon, di ba? Ngayon ang gagawin mo diyan, diskarte sa kabila kasi magkapares na sila sa may kabilang channel nito Ngayon dito, tingnan mo, tusukin mo to dito. Pag tusok mo to dito, ayan, yan labas niya Okay? Tapos dito, tingnan niyo ano mangyari. Wala, di ba? Okay, iba na yung value niya. Dito is good. Good yan. Good. Tapos dito, ganun din to, siyempre. Tusok. Ayaw mo tusok yan. Tapos, sana ba kanina? Akala ko kanina good pa yan hanggang sa dito. Yung nandito, itong pisto ko muna yung tester natin para mas makita nyo. Okay?
Napakita ko lang sa inyo yung way ng pagto-troubleshoot ko. Dito, tingnan nyo. Ang baba ng reading dito, di ba? Oh, baba ng reading dito, transistor yan. Di ko lang alam kung 5401 to o 551. Okay? Yan, baba ng reading. Tapos dito, kumpara mo dito sa may isa, yung isa, mas mataas yung reading dito, di ba? Mas mataas. Ngayon, yung nandito na to, papunta dito yan. Dito. Magkadugtong yan. O, tingnan nyo. Magkadugtong, o. Yan, magkadugtong yan. Doon ko nalaman na yung linya niyan papunta dyan. Dito, ganun din to. Kasi may butas yan eh. Yung butas yan, diretso yan papunta sa ilalim. Tapos tagos dito. Di ba? Ngayon, na-open yan. Ibig sabihin, makukulang yung voltahe na papasok kung saan man, kung sa relay man siya, di ba? Okay, palitan natin to. Ay, sana ba? Ito. 2.2 ohms. Ay, 3.3 lagay dyan, pwede yan. Kahit 4.7 pa nga, pwede yan eh. Ang dating kasi yan, parang fusible lang. Okay, lagyan natin ng, alam ko wala akong 2.2. 3.3 lagay natin dito. Pwede yan. Kahit hanggang 10 ohms pa nga yan eh. Okay? Palitan ko na, 3.3 na nilagay ko ha. Ayan o, 3.3. Tapos, ito yung tanggal natin. Ayan, tinanggal natin to. Hindi ko na susukatin. Sukatin mo pa yan, galiit na yan. Tatalsik lang yan eh. Dito natin siya lagay oh. Yan. Ang pinalit natin is 3.3. Yan, 3.3. Yung isa hindi natin papalitan kasi goods pa yan. Goods pa yan. Ngayon, ipakita ko na lang sa inyo na yung reading niya ay magiging pareho na. Okay, teka lang ha. Dito. Ito siya oh. Ganyan siya. Halos shorted yung dating niyan eh. Tapos yung sa may transistor kanina, balik ko yung test prod. Sa transistor kanina na hindi pantay yung reading nila, ito yun eh. Tingnan nyo mangyari. Tataas yan, tingnan nyo. Tumaas diba? Nalagpas 50. Ngayon, ito yung good. Parehas na oh. Diba? Okay, sana yan lang. Yan pa lang yung nakita natin. Sana yan pa lang. Sana yun lang. And then i-fix pa rin natin mamaya yan. Bago ko siya ibalik, tinisting ko na kanina. Bago ko pala ituloy, tinisting ko na kanina. Diba pinalta natin to? Pinalta natin to dahil open. Ngayon, pag testing ko, ganun pa rin. Hindi pa rin siya bumababa. Hindi pa rin mababa yung protect. So yun, tinumax na naman ako. Ngayon, meron pa akong isa nakita. Ito. Kailangan lang sa ganitong tirada, yung mga ganitong SMD, kailangan matyaga ka maghanap ng kuto. Kaya mo to. Yan. Transistor to na G1. Yung code dito is G1. G1 meaning ay 2N5551. Okay, dito yan oh. Dito. Yan, dito. Hindi ko lang pinakita kanina kasi haba lang yung oras natin eh. Itong side na to. Yan, dito yan. Tapos nandito. Okay. Na-open to. Nagkakwanto, short. Nandito. Tapos, ayan, binalta natin to. Ngayon, pakita ko sa inyo. Baka sabihin nyo, gumagawa ako ng eksena. Hindi yan. Baka sabihin nyo, honest ako. Ito, sira talaga to. G1 ito, G1. Baka sakaling may encounter nyo, di ba? Kahit pa paano, hindi ko tinatago yung sekreto. Yan, 2.2 G1, tapos 5532 pala, sorry. Okay, balik ko, pakita ko sa inyo mangyari. Tingnan nyo yung magiging kalabasan. Okay, diba, nag-normal na siya oh. Wala na. Tapos meron pa akong isang napansin dito. Parang hindi nagtitrigger ang soft start ah. Although baka dito sa channel 2 nakakonect to. Mamaya malaman na lang natin niya kapag kasalpak din yung channel 2. Parang hindi nagre-relay, no? Ito lang yung relay na rinig ko, yung dito parang hindi. Okay? Ngayon, working yan. Pero may pero pa tayo. Siyempre, fix bias natin to. Fix bias natin para, diba, kasi medyo gamit na rin ito. Sigurado masisira na rin biasing yan. Para matuwa naman si bossing. Para mas matibay na siya. Okay? Binalik ko na. Kabisado ko na yung bias nito eh. 2K. 2K yung nilagay ko ng bias eh. No? Baka magtanong kayo.
Kasi haba lang yung video natin. Yan, dalawang 1K pinag-series natin. Isa, ito, dalawang 1K. Yan, dalawang 1K yan. Pinag-series natin para maging 2K siya. Ngayon, yan nyo ha. Protect pa. Wala na, di ba? Ngayon, yung biasing niyan, eto siya. Diba? Nasa 0.26, magpo 0.3 siya. Natama lang yung ganong bias. Baba naman talaga bias nito eh. So, yan o. Okay. Ngayon, naging okay na yan. Kapitan natin ng speaker and then audio input. Naglagay na ako ng speaker. Yan, dalawa yan, naka-stereo. Laptop natin gumagana na. Wala kanina pa yan, gumagana eh. Ngayon, eto na, channel 1, yung sira. Tapos channel 2. Okay, good siya. Diba, channel 2. Tapos channel 1, channel 2. Okay, working na. Hanggang dito na lang. Mahaba na yung video natin lalo. Yun lang yung dinali natin. Ito guys, may bibigay ko na idea sa inyo sa ganitong klaseng mga SMD. Tiyaga lang talaga. Huwag kayong maniwala dun na kapag hindi mo isasama yung kabila o hindi mo babaklasing yung kabila, hindi mo magagawa. Huwag kayong maniwala dun. Mas mapapadali yung trabaho kapag buo yung kabila, tapos i-reference mo siya against sa kabila, mas mapapadali yung trabaho mo. Kaysa magbato-bato ka dyan na hindi mo kabisado, ay nahirapan kayo. Kaya mas maigi kung buo yung kabila, baklasin mo yung kabila, ipagtabi mo, tapos tusok-tusok ka, ipagambing mo kung alin yung naiba. Diba? Para may idea kayo. Huwag kayong maniwala sa mga master-masteran na yan, kuno na yan. Okay, ito. Sira ito, malakuto na to. Yan. G1 yan, 5551. Tapos 5532, pinalitan natin. Tapos yung 2.2 na, wako, sana yun, nalaglag yun eh. Pinalitan natin, tapos ito, pinix na natin. Ang bias na ginamit natin is okay. Okay? Sir from taga saan ba to? Taga North Caloocan ba to? From North Caloocan. Okay na tong Trident na CE18 mo. Maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito kay Solid G TV. Yan, promotion bago tayo magtapos. Siyempre 61 Don Julio Gregorio Street sa Uyo Road sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, so hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share na video natin sa my Facebook, YouTube channel. So hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.